Okay, again, good morning everyone. So medyo dumami naman na tayo na. I believe we can now proceed. So our subject for this session is professional conduct and ethical standards. So please, as additional instructions lang, no? Pwede naman tayong mag-react kasi wala namang chat yata sa live stream. Pwede tayong mag-react. Meron akong ipoprovide na instructions. Okay, so pwede tayong mag-react pero, sa mga kinakailangang slides lang or kapag merong question, dun po tayo magre-react ano. So, iwasan natin yung nagre-react na, unnecessary, hindi naman kailangan para hindi natatabunan yung, PowerPoint natin kasi lalo na kapag cellphone yung gamit, 'no. Kapagka nagfa-flood kayo ng reactions, yun na lang yung lumilitaw, hindi na mabasa yung presentation. 'No, kaya para maiwasan natin 'yon, if, naglagay ako ng question, nagbasa na tayo, nabasa naman natin yung question and yung choices, saka tayo magsasagot, 'no. Yung isang react, okay na 'yon kasi madami naman kayo. So, kung lahat kayo magre-react, madami na masyado, 'no. So, lalo na kung paulit-ulit tayo magre-react, okey na yung isa lang, 'no. O kung letter A yung sagot mo, o 'di mag-react ka lang ng heart para hindi natatabunan yung ating presentation. Okay, so let's start. I do have here new sets of questions, 'no, kasi ako rin yung nag-typing nung nakaraan sa ethics. So, bago na yung mga questions na, ginamit ko, na nilagay ko dito and at the same time, nag-provide na ako ng rationalization. So, hindi man lahat doon sa part nung, ethics ma-cover natin, pero nandito na yung coverage ng TOS. So, yun naman yung importante 'no, yung code of, conduct natin, ethical conduct, nandito na po lahat siya. Okay, so iko-cover natin siya one by one. So, ano ba yung task natin, if ever nakita niyo na rin, majority po doon is applying. Okay, so when we say applying, ang majority ng mga questions ay scenario based. Okay, so ito yung situation, what is the proper thing to do, o kaya naman ang possible niyang question, anong section, okay, anong section ng Code of Ethical Conduct yung na-violate based doon sa ginawa or based doon sa given scenario. So majority of the questions ay ganun po talaga, no? So ito yung scenario and then you have to depend your answer on the question given right after or right before the situation. Okay, hindi lang po dapat yung situation yung tinitignan natin. Tignan niyo din kung ano talaga yung tinatanong niya, saan ba siya related, okay. And again, sa ethics hindi porke siya yung pinakamahaba yun na yung tamang sagot, hindi rin porke, "Ay ito kasi yung positive." O yun na yung tamang sagot. Sabi ko nga depende po yun doon sa questions. And at the same time, yung baka yung iba sabi, "Ay parang ito yung familiar sa akin." So hindi po tayo magbe-base sa, familiarity 'no. So magbe-base talaga tayo kung ano yung nasa batas natin, kung ano yung nasa code of conduct natin kasi yun naman yung na-discuss sa inyo and also yun din naman yung part nung task natin. Okay, so I prepared here, 20 plus questions yata yun, covering na yung buong TOS natin. Kasi, iisa-isahin natin bawat section and then we are going to discuss what are the proper things to do, what are the unethical actions or acts that may have violate our code of conduct and ethical standards for specifically for registered criminologists, 'no. Kasi by next year, sabi nga natin, by next year iki-claim niyo na yung, license naman ninyo o as registered criminologist, as future registered criminologist. Paano ba tayo dapat magbe-behave, paano tayo dapat mag-a-act, hindi lang yung sa pang-public na pamumuhay natin, kundi including yung private. So, paano tayo dapat makitungo sa mga client, sino yung mga taong allowed mag-practice ng criminology profession kasi hindi po lahat, 'no, hindi lahat ng taong naglalagay ng R-Crim sa kanilang pangalan is allowed by the law to practice the criminology profession. What are the limitations? Okay, so 'yan yung iko-cover natin ngayon. Ano yung mga limitations, at the same time, most importantly, ano yung mga actions,
na allowed? Ano yung mga actions that is considered ethical? And what are those actions that are considered unethical based on our ethical code of conduct? Okay, so sabi ko nga that is specifically for registered criminologists aligned from RA 11131. Okay, so yung TOS natin, yung TOS natin for ethics, bago lang po siya. Okay, kasi dati ang coverage ng TOS for ethics, yung basic definition ng ethics, yung code of ethics for law enforcement, hindi naman lahat sa atin balak talagang pumasok sa law enforcement, no? So, papaano naman yung mga nasa academe, papaano naman yung mga nasa security services, 'di ba meron din yung mga yon, yung mga head ng mga security agency or security organization. So some of them are registered criminologists. So hindi sila covered nung code of ethics specifically for law enforcement lang. Kaya nga yung bagong code of ethics natin, covered na lahat doon ng registered criminologist. So kahit ano man yung particular na profession mo, na trabaho mo, job description mo, as long as registered criminologist ka, may trabaho ka man or wala, nasa academe ka man, nasa government ka man, or nasa mga private institution ka man, covered ka pa rin ng Code of Ethical Standards natin. So as registered criminologist, paano ba tayo dapat mag-act and mag-behave? So yun yung itatakal natin for today. Okay, so starting with the first question natin. So meron akong instructions na dito, no? If A ang sagot ninyo, so mag-heart react kayo. B for thumbs up, and party poppers for C, and then yung clap for Delta. Okay, so isang pindot lang po ha. So first question, a criminologist is asked to handle a professional task even though his PIC. When we say PIC, it refers to professional identification card, has already expired. Take note of the word has already expired. What should he do? So letter A ba, i-accept niya regardless kung expired na. 'Di ba? So pwede pa rin naman 'yan siguro. O i-accept mo yung trabaho, yung professional task mo. Hindi ka pwedeng tumanggi kasi part 'to ng profession natin eh. So letter A ba, dapat ba natin siyang tanggapin, or letter B, decline until the PIC is renewed, or letter C, ask a friend to use their PIC, or letter D, proceed if no one notices. So, kapag wala namang nakakita, okay lang. Yun yung delta. Yung letter C naman, yung kaibigan mo, siya yung hihiramin mo yung PIC niya. Kasi baka yung PIC niya hindi pa expired, hindi pa paso. What is the proper answer? What is the correct answer for this one? No, so the correct answer for this is yes, you are correct. That is bravo. That is very obvious, no? So bravo ba? Wait lang, di ko makita yung presentation ko. Ano ba yung nakalagay na sagot natin diyan? Ayan, bravo. So the answer for this one is bravo. Okay? So all other answers are considered wrong. Okay? So nakalagay sa batas natin na if expired, so specific yung batas natin eh, no? Yung Code of Ethics natin. If expired, suspended, or revoked ang iyong license, hindi ka pwedeng mag-practice ng profession. Okay? In any manner, whether private or public, that is not allowed under the law. Okay? So you cannot accept hangga't yung gina-justify nung iba, no, kasi madalas 'to nakakalimutan, eh, 'pag tumatagal na, no. Kasi yung first renewal niyo naman, libre yan kaya madali pang mag-renew, eh. Yung pangalawang renew mo, yun na yung medyo mahirap kaya minsan yung iba hindi na nagre-renew. Tapos idadahilan nila, busy kasi sa trabaho, busy kasi sa ganito, no. So ito yung madalas nakakalimutan, nagpo-provide sila ng services sa mga client, ginagawa nila or pina-practice nila yung criminology profession kahit expired na o kaya naman suspended yung kanilang license. So the answer is no, kahit ongoing yung renewal mo.
Pwede ka lang mag-practice ng criminology profession kapag ikaw ay merong yung na-renewed na license o kaya naman an expired na license. So hangga't hindi ka pa nakakapag-renew, hindi ka pwedeng mag-provide ng services sa mga client practicing our criminology profession. Okay, so the most ethical action to do is you have to decline, no, and you have to wait until your PIC is renewed. Well, actually, hindi naman mahirap renew. Kaya lang kasi sa pangalawang renew mo ng ID mo, ng PIC mo, hahanapan ka na nila ng CPD units. Sa unang renew kasi kaya madali, yung sinabi ko kanina na medyo madali pa kasi wala pang hinahanap na CPD units. Pero sa pangalawang, hindi ko alam kung applicable pa din yun sa inyo, pero sa mga naunang batch tulad namin, ganun yung nangyari, libre pa siya, wala pa siyang CPD units. Pero sa pangalawang renew, ayan, kinatamaran na nung iba na mag-renew kasi nga nangihingi na ng CPD units eh. Ang CPD units kasi continuing professional development, yun yung sasali ka sa mga seminar, sa mga training na merong CPD units para ma-renew mo yung lisensya mo. So ma'am, pwede ba kaming mag-renew ng lisensya if ever wala pa kaming CPD units? Basically, the answer is no. Pero meron kang pipirmahan doon sa PRC na undertaking. 'Di ba alam niyo na may ibig sabihin ng undertaking? Sa affidavit of undertaking, meron kang promise, 'di ba? So nangangako ka na sa susunod na magre-renew ka, maipo-provide mo na yung kinakailangan na CPD units. So makakapag-renew ka pa rin kahit wala, provided napipirma ka ng undertaking. But generally, before your renewal, kailangan mo talagang mag-take ng CPD units up to 15. 15 CPD units, yung ibang seminar nag-o-offer sila 10, ganun. 10 na CPD units, yung iba naman 15. Yung mga seminar na tumatagal ng 3 days. Yan, meron silang 15 na mga CPD units. So kahit isang seminar lang i-attendan mo, hindi naman kailangan na lahat ng seminar na attendan mo talaga. So as long as kahit isa lang or dalawa, basta makompleto na nila yung units, CPD units na required para makapag-renew ka. So tatandaan nyo yan ha kapag registered criminologist na kayo. If ever suspended, revoked o kaya naman expired yung lisensya mo, hindi ka pwedeng mag-practice ng criminology profession. In all questions na ma-encounter nyo ito, kasi nasa batas na po ito, no, hindi po natin siya pwedeng i-violate. Hindi pwede na yung batas ng Code of Ethics ng mismong profession natin, yung mga registered criminologists mismo, yung hindi sumusunod. Okay, so we have to really follow the rules, our Code of Ethics. So ibig sabihin, hindi ka pwedeng magturo, hindi ka pwedeng magtrabaho sa security agency kapag yung lisensya mo ay expired. So ganun lang din naman siya ka-basic. So you must not accept, you must not proceed in any manner. And most especially yung Charlie, sabi niya dyan, ask a friend to use their PIC. That is another violation. 'Di ba? Violation na nga na nagpa-practice ka ng criminology profession kahit suspended yung license mo or expired. 'Di ba? Another violation na naman 'yon yung gagawin mo na tawag doon, maghahanap ka ng kaibigan mo na hindi paso yung lisensya tapos yun yung gagamitin mo. So later on, meron din tayong provision dyan under our Code of Ethics na nakalagay doon, hindi ka pwedeng gumamit ng title ng ibang tao or ng kanilang credentials. Okay? Wait. Ayan, so this is under Chapter 4, Section 2 of our Code of Ethics. So nakalagay dyan under 2.6, the criminologist shall not engage in the practice of the profession with expired, yun yung sinasabi natin kanina, na expired, suspended or revoked, COR, PIC, or temporary or special permit. So in the question earlier, ang tinatanong niya doon is PIC. Okay, so kasama lahat yan, the professional identification card, yung certificate of registration natin kasi magkakaiba yan eh. No? So later on, we will discuss what is the difference between COR and the PIC, the professional identification card, and also the temporary or special permit. So ano yung difference nila? Paano ba siya ina-apply? And at the same time, kanino ba siya? Kanino ba siya applicable?
Okay, so those are our documents na kailangan nating i-secure first before we may be allowed to practice the criminology profession. Hindi po siya pwede na, ay graduate na ako, 'di ba, graduate na ako ng, registered ng criminology o soon after ilang buwan magiging registered criminologist na ako, so pwede na akong magturo, pwede na akong mag-practice. That is not allowed under, our code of ethics. So hintayin mo muna. 'No, hintayin mo muna magkaroon ng results. Tapos ang ginagawa pa nung iba diyan 'no, wala pang result, 'yan. Wala pang result, "Ay, sure naman akong papasa ako, eh." Ang ginawa na kinuha as lecturer, nagturo siya. Is that valid? The answer is no. Okay, yung ginawa niya, that is a violation of our code of ethical standards. Hintayin niyo muna. 'Di ba ilang buwan lang naman 'yan, eh, bago ka, lumabas yung result, eh, bago ka makapag-oath taking, eh, hindi mo na lang ba mahintay bago ka mag-practice? Iniiwasan kasi 'yan, kasi we are maintaining the integrity of our code of ethics. So, hindi puwede na sabi ko nga, tayo yung nag-create niyan para sa profession natin 'yan, tapos tayo mismo yung unang nagva-violate, eh, parang niloloko lang din natin yung sarili natin, 'di ba? So, sa atin siya dapat i-apply, dapat tayo yung unang sumusunod without any exception or without any reservation, okey? Hindi puwede na, "Ay, okey lang 'yan kasi kakilala ko naman si Attorney Gabaw." Ay, kakilala ko naman si ganito. Siya naman yung nag-invite sa'kin na mag-lecture, eh, regardless nga po of any situation. Nakalagay diyan sabi, naka-specify naman expired, suspended, or revoked. So, masu-suspend yung license mo if ever meron kang ginawang hindi maganda or puwede rin siyang, ma-revoke 'no, totally mare-revoke yung iyong, license. Okay, so those are the important factors that we have to consider before we are allowed, totally allowed by the law, by the code of ethics to practice criminology profession. Sabi ko nga hindi siya basta-basta na maisip mo, magturo ka na lang, graduate naman na ako, o kaya sure naman ako napapasa ako, 'di ba? Nakapag-take naman na ako ng board exam, 'di ba? So yung pag-take mo ng board exam, it does not guarantee or it does not give you such authority to practice criminology profession without a valid, pag sinabi nating valid, ibig sabihin yung license mo hindi siya expired, hindi siya suspended, or hindi siya revoked. Ganun lang kasimple. Okay, kaya if ever ma-encounter nyo yung mga ganitong questions, tingnan nyo lang dun sa scenario, expired ba siya? So kapag expired, definitely hindi. No, regardless doon sa dahilan, regardless doon sa situation niya, na ay malapit naman na by next week, by next month, makakapag-renew na ako, the answer is no. Hindi sila pwedeng mag-practice ng criminology profession. Okay, so next question. Ay, wait lang. Naibalik. Nasobrahan lang. So, a foreign criminologist invited to work temporarily in the Philippines must secure, is it COGS, COR, temporary or special permit, or letter D, AIPO membership card. So yes, you are correct. The answer for this one is Charlie. So yung foreign na criminologist, no, na-mention nga natin nung una, so they have first to secure temporary or special permits. Okay? So para ma-allow sila na mag-practice ng criminology profession. Yung COGS ay yung COR saka yung PIC, applicable naman yan sa mga naturally born Filipino citizen, 'di ba, na nakagraduate ng BS Crim and then eventually nag-take ng CLE and then nakapasa. Okay, so sa kanila gina-grant yung certificate of registration and also yung professional identification card. But if you are a foreign, no, foreign professional, foreign criminologist, practitioner ka sa ibang bansa and you want to practice here in the Philippines, no? So you have first to secure temporary or special permit bago ka i-allow. Ma'am, kailangan ba kapag foreign criminologist mag-secure pa siya ng COR or PIC? The answer is no. Ang kailangan niya lang dyan is temporary or special permit. And take note,
a temporary or special permit is a privilege. Hindi po siya karapatan. Hindi siya automatic na, foreign criminologist ako, bigyan niyo ako ng ano dyan kasi gusto ko mag-practice. Hindi po pwedeng ganun yon. So, bibigyan ka nila if you fulfill all the requirements and parang dun sa COR and PIC, meron din siyang expiration. Eh, hindi naman na once na foreigner ka binigyan ka, habang buhay ka nang makakapag-practice ng criminology profession. Of course, the PRC itself, they have to regulate also, no? The practice of criminology profession, most especially for those foreign professionals. Kasi hindi natin alam, baka naman iba na pala yung gusto niyang gawin, no? Gusto niya na palang mag-spy, gusto niya na mag-infiltrate dun sa government natin. That's why if they really want to continue their practice after 1 year, after 2 years, nag-expire na yung license nila, gusto pa rin nila i-continue, they also have to secure for the renewal of their temporary or special permit. Okay, so again, this is applicable for foreign criminologists or foreign professionals na gustong mag-practice ng criminology profession here in our country. And this is stated under the definition of terms na section natin, ano. So, nakalagay diyan the definition of temporary or special permit. No, hindi ko alam kung nasa notes niyo to, pero ito talaga yung definition and also the provision of our law that approves the use, the practice of criminology profession through the use of temporary or special permits. Okay, again, kanino siya applicable? So, number 1, sa mga criminologists from foreign countries na that they really want to practice criminology profession here in the Philippines. So, they must first secure temporary or special permits. And another is, sabi niya dyan, if they are intentionally known criminologists or experts in any branch or specialty. So, kahit na hindi criminology or nakafocus particularly sa criminology profession, yung kanilang field of practice, pero kasama siya sa allied, no, allied sciences na criminology, halimbawa, yung sa pathology, yan, 'di ba? Kasi when we say pathology, yan yung nag-e-examine ng mga bangkay, 'di ba? Sila yung nagka-conduct ng autopsy. Hindi naman lahat ng registered criminologists ay expert, no, pagdating doon. So we really need to seek the help or the expertise of our co-professionals, of our fellow professionals working in different fields. No, so pwede rin silang mag-secure ng special permit nila para ma-allow sila na mag-practice, no, in relation ngayon to criminology profession. And number 2, sabi niya dyan, if their services are urgently and importantly required for lack of inadequacy of available personnel. Okay, so dito, tulad dito sa Pilipinas, no, if you do not know, for your information, we only have 2 forensic pathologists here in the Philippines, and one of which is Raquel Fortun. If you know the famous yung lagi siyang nai-interview, no? So si Raquel Fortun, isa siya sa mga forensic pathologist na nag-aral pa talaga siya sa ibang bansa para mag-specialize doon. So isa siya sa mga pathologist na nag-examine doon sa case ni tawag doon, si Kian de los Santos, 'di ba? So ang pinag-aaralan kasi niya diyan yung injury, yung mga wounds, paano ba siya binaril, ano yung trajectory, gano'n. Kaya hindi natin siya bilang isang simpleng registered criminologist, hindi natin siya kayang gawin. No, merong mga allied sciences, meron silang mga expertise yung ibang tao na wala sa atin. Kaya kailangan natin yung kanilang specialization, no? So, nung in-examine niya yung bangkay ni Kian de los Santos, kasi ang sabi doon, nanlaban daw si yung bagets, yung victim natin, nanlaban daw siya. Pero ang sabi ni Attorney Raquel Fortun, kasi isa siya sa mga lecturer namin noon sa forensic. So, ang sabi niya, posibleng manlalaban siya kasi yung trajectory nung bala is dito sa may tenga niya, sa likod ng parang left ear ba yon.
So, dito siya tinamaan. Yun yung fatal na injury niya. So, sabi ni Raquel Fortun, paano siya makakapanlaban kung nakadukdok nga siya that time. Tapos ang tama niya dito sa likod. So, ibig sabihin, hindi talaga siya nag-attempt na lumaban. Kasi kung lumaban nga siya, kailangan nakaharap siya yung position niya, di ba, and all. Yun po yung pinag-aaralan nila doon sa forensic pathology. So we have to, sabi ko nga, seek the expertise of other fields of specialization. Yun naman yung importance. Kaya aside sa COR and aside sa PIC, meron tayong temporary or special permit, no, para just in case kailangan natin ng additional na tulong mula sa mga foreign expert o kaya naman sa mga ibang field na meron silang expertise na related doon sa profession natin. So we may seek also their help. So that is the purpose of having a special or temporary permit. Okay, next one. Ay, ba't ba sumusobra? So, a criminologist publicly insults a colleague during a conference. So, which professional rule is violated? So, if you remember our discussion, no, na hindi lang si client yung kailangan nating irespeto. 'Di ba? Merong chapter doon, merong section doon sa Code of Ethics natin wherein kailangan irespeto din natin yung mga fellow criminologists natin. So we have to advocate for our profession. And how can we do that? Paano tayo makakapag-advocate na maayos kung tayo mismo sa profession natin, yung mga registered criminologists mismo, yung nagtatalo-talo, tayo mismo yung hindi magkaintindihan, tayo yung nagpapagalingan, tayo yung nag-aaway, 'di ba? So it violates the rule of respect. Okay, respect particularly for our colleagues. No, kasi ang ganda nga nung Code of Ethics natin marami siyang portion, hindi lang nakatuon doon sa profession, 'di ba sabi niya, we must respect our profession, aside from that, we must respect our clients, no? And aside from that, we must also respect our fellow registered criminologists kasi kapwa natin 'yan expert, kapwa natin 'yan eksperto doon sa larangan na pina-practice natin. Hindi puwedeng sabi ko nga tayo mismo yung mag-aaway-away, tayo mismo yung hindi magkasundo. If ever merong mga misunderstanding, puwede natin siyang i-settle sa mas maayos na paraan, 'no? Hindi natin kailangan na mag-away, magpagalingan, magdebate, maghamunan ng debate, sino mas magaling sa ating dalawa, o sino yung mas credible, 'di ba, na lecturer sa mga review, o yung gano'n. Although we recognize the fact that yung sa review centers, those are part of business, 'di ba? You have to fight for your business, but after all, your business comes from our profession. So kung wala tayong profession, wala kang business, 'no? Hindi ka puwedeng mag-practice, wala kang suswelduhin, wala kang kikitain. So we have first to respect the profession and most especially our colleagues. Kailangan nagtutulungan tayo, 'no, nagko-collaborate tayo, hindi tayo dapat nagpapagalingan. Kung ano yung alam ng isa, ise-share, 'no? So kailangan merong deep participation and collaboration within the profession. Okay, and that is stated under Chapter 2 of our Code of Ethics, Duties to the Profession. Sabi nga dyan, Section 2, Demeanor towards professional colleagues. And under Section 2.3, it was stated there that a criminologist shall display respect at all times and refrain from abusive, insulting, and offensive language in any manner. No, di mo niya sinabi diyan na di mo siya puwedeng i-abuse, hindi mo siya puwedeng murahin ng personal, pero sa online puwede. Wala naman siyang minention na gano'n, 'di ba? So ano na 'yan, implied na 'yan na in any manner, we have to respect each and everyone. Most especially yung mga kapwa natin tao do'n sa profession natin, 'no? So sabi ko nga, we have to collaborate, we have to respect. Kung nirerespeto mo yung profession, kailangan respeto mo din yung mga tao,
no? So, kasi kapag nirerespeto mo yung tao, so ibig sabihin nun pinapahalagahan natin yung profession na meron tayo. And sabi ko nga, tayo na lang din naman yung nandito sa profession natin. So, tayo yung magtataguyod, no? Tayo yung magtataguyod nito. Nakakahiya naman kung hindi maganda yung tingin sa atin ng ibang profession, 'di ba? So parang mapapanindigan natin yung sinasabi nila na kapag criminology ka, ganito ka. O ini-stereotype na nga tayo, patutunayan pa ba natin, 'di ba? Ang stereotyping dati sabi mayayabang, mayayabang eka yung mga criminology students, yung mga registered criminologists. Lalo natin mapapatunayan yan kung tayo mismo makikipag-away sa kapwa natin registered criminologists. So kayo, in the future, if ever, no, yung mga kasama natin sa profession, let us remind them, no, kasi baka tayo nga, sumusunod nga tayo, pero may mga nakikita tayo hindi sumusunod. Let us remind them, no, that we have to respect our colleagues, our fellow registered criminologists. So hindi natin sila dapat i-abuse, insult in any manner. Okay? And next question. So, a criminologist discovers a colleague copied another researcher's work without citation. So, this action is considered as A. Plagiarism ba siya? B. Micro-credentialing. C. Collaboration. D. Professional development. Okay, so that is correct. The correct answer for this one is alpha. That's plagiarism. When we say micro-credentialing, yan yung pag-attend mo ng mga seminar, pag-attend mo ng mga training, kumukuha ka ng mga additional credentials mo, that's micro-credentialing. 'Di ba? Kasi sa mga seminar training na inattendan natin, meron yung mga certificate eh. Yung mga certificate na yan, pwede mong gamitin for CPD, pwede mong gamitin as additional qualifications, no? Kasi aside doon sa educational attainment natin, kapag nag-a-apply ka, tinitignan din nila yung mga na-attendan mong seminar, no? Kaya nung nag-OJT kayo, marami kayo na-attendan na seminar, dapat yung mga certificate nyo doon, itinago nyo. Kasi that's part of micro-credentialing. Okay, lahat ng mga seminar, yung mga trainings na inattendan ninyo, no, kasama po yun. Kaya nga sinasama siya sa resume eh, kasi part pa rin siya ng qualifications mo. Of course, the more na mas marami ka na-attendan ng mga training, mas qualified ka. 'Di ba? Of all the applicants, the more na mas marami kang certificates, ibig sabihin marami ka ng knowledge, marami ka ng information na pwedeng gawin, marami ka ng experiences. Okay? And also, the professional advancement, yung collaboration with the colleagues, kasama yan lahat doon sa chapter 2, no? Doon sa portion wherein we have to tawag doon, we have to provide no additional information in order for us to achieve, para maitaguyod natin yung profession natin. That's part of chapter 2. And in line with those chapters or sections, we must also avoid plagiarism, no? So, fourth year pa lang naman kayo, no, sinasabihan na kayo, tinuturo na sa inyo kung paano mag-cite, kung paano maglagay ng references doon sa bibliography. So, now you understand, no, kung bakit very strict yung mga panelists pagdating sa mga citation, na ultimo tuldok na lang si ma'am naman. Yung et al na lang kailangan pang ayusin kasi nga nakapirma kami doon. Nakapirma yung mga panelists ninyo. So hindi lang yung researchers yung magiging liable just in case, no? So pati yung advisor, yung mga panelists natin. So to avoid plagiarism, so we have to cite properly and list all our sources and references. And at the same time, hindi naman tayo nagsa-cite kasi kailangan lang. 'Di ba? Kasi kailangan sa research. Kasi para maiwasan namin yung plagiarism. So that is also to provide credit or acknowledgement doon sa mga taong naging source mo, doon sa study mo. No, kasi nakakahiya namang gamitin yung study nila nang hindi mo man lang nilalagay, kahit yung apelyido na nga lang, saka yung year yung title ng study niya eh. Bakit naman hindi mo pa ilalagay, napakinabangan mo naman yung conclusion niya. Mapakinabangan mo naman yung study niya.
So, ano lang ba naman yung ilalagay natin siya, isa-cite natin siya properly, 'di ba? So, hindi lang siya because we are legally obligated, 'no, na ilagay sila kasi sabi bawal daw yung wala, eh, 'no? It's part of our, morals, 'no? Parang meron tayong moral responsibility na bigyan naman sila ng proper credit. So, kayo ba, gusto nyo ba na gagamitin yung study nyo, yung pinaghirapan yung study ng mga future researchers, ng mga hawak namin na 4th year ngayon, gusto nyo bang gamitin nila yung study nyo ta's di nila kayo ilalagay do'n? O 'di ba? So, sasama din yung loob nyo aside sabi ko nga do'n sa plagiarism na nga yun, against the law, against pa sa morals ng mga tao. 'Di ba kasi, sabi ko nga napakinabangan natin yan, eh, nag-benefit tayo kahit papaano. So, we have to give, acknowledgement and credits to our sources in order for us to avoid, plagiarism. And, at the same time ay parang ito pala yung sa kanina, ito yung rationalization nung kanina. And also at the same time 'no, para na rin ma-maintain natin yung integrity ng mga research studies natin. Kasi kung yung research study mo ay nanggaling lang sa pangongopya, pandaraya, so ibig sabihin wala kang integrity as a researcher, yung study mo is not credible. So para maging credible siya, we have to list all our, sources and references. Okay, we must always avoid plagiarism. Okay, next question. A client offers extra money to prioritize their case over others. What is the best ethical response for this one? So, ina-ask ka ng kliyente mo, investigador ka. Sabi nung kliyente mo sa'yo, "Sir, baka naman puwedeng kami na unahin mo, kapalit, 50,000." 'No? Tapos sabi mo, "Ay bakit 50,000 lang, ang baba naman." Sabi mo. Naku, yari ka, 'di ba? Ethics nga yung tinuturo natin, eh. So yes, correct. The answer for this one is delta, decline. Ma'am magde-decline ako pero magde-demand ako ng mas mataas na presyo. Baka naman kasi yun ang sabihin mo, decline naman ako, eh, sabi ni ma'am decline daw, eh. Ang dinecline mo yung presyo. Ay hindi puwedeng 50,000 lang, hirap-hirap kong, pinaghirapan yung lisensya ko, yung ganito ko, naghirap ako sa Arroyo tapos, 50,000 lang. Gawin mo naman 1,000,000. Sige 1,000,000 uunahin na kita. At least nag-decline ako baka naman gano'n yung rationality mo diyaan. Hindi po puwede in any manner, 'no? So, we must decline and ensure fairness. Sabi nga natin, sa ethics importante ang integrity. When we say integrity, you must always choose to do what is right even when no one is watching. So, kahit hindi ka nakikita nung bisor mo, hindi ka nakikita nung boss mo, kailangan mo pa rin gawin kung ano talaga yung tama. And at the same time, you always have to be fair and impartial. Ito yung madalas na nakakalimutan, most especially sa public service, eh. 'No, kasi parang, "Uy, kakilala ko 'tong si may kakilala ko sa munisipyo. O tawagan ko nga para mas mabilis yung ano ko. Ay, kakilala ko 'tong pulis na 'to, eh." 'Di ba, pulis yung kamag-anak namin, eh. Siguro naman uunahin tayo nun. Hindi po puwedeng gano'n and as part of the community, as civilians naman 'no, kailangan tayo mismo hindi natin ginagamit yung mga connections natin. Dapat hindi malakas yung loob natin kasi may mga connections tayo, may mga relatives tayo sa government. Hindi rin dapat gano'n, 'di ba? Kasi minsan kahit naman maayos yung trabaho ni police officer, dahil nag-alok yung kamag-anak at dahil may utang na loob nga, 'di ba kasi may utang pa yung pamilya o kaya yung tita niya na nagre-request yung nagpaaral sa kanya, yung mga gano'n, 'di ba, hindi makatanggi. So, ano 'yan, collective effort siya, yung fairness, impartiality, yung true justice, sa government in terms of the services 'no, na ipo-provide. Collective effort siya, hindi lang dapat do'n sa part ni law enforcement, kailangan do'n sa community din. Kasi minsan si community galit tayo sa mga kurakot, pero minsan 'di ba, tayo din yung nag-o-offer na, "Uy baka naman ano," 'di ba, galit na galit ka doon sa mga kurakot,
Pero pagka-eleksyon galit ka din kasi wala ka sa listahan. Hindi niyo ako nilista, eh, tapos 250 na lang yung pipilahan mo, nakipag-away ka pa dun sa purok leader ninyo. 'Di ba ganyan tayong mga Pilipino, eh, 'di ba? Yun yung hindi magandang culture natin, "Itong mga kurakot na 'to dapat bitayin." Oh, ang sama ng, mga ginagawa nila, mga nagnanakaw sa mga tao, 'di ba? Pero ikaw nagwa 1, 2, 3 ka sa jeep, oh, 'di ba? Pero kinastigo mo ba yung sarili mo? O hindi naman, 'di ba? Kaya ano sabi ni Miriam Defensor, nung impeachment ni Chief Justice Corona, so kung ma-impeach si Chief Justice Corona, ibig sabihin tayo lahat dito matitino tayong tao. So ibig sabihin lahat tayo dito mabuti, si Chief Justice Corona lang ang masama. Ang daming loopholes. Of course, aware naman tayo, mga politicians, ang dami rin namang nilang ginagawa, 'di ba? So yun yung culture natin na hindi maganda, eh. We are easy to judge. We are very quick to judge, 'di ba? Ang dali nating mapansin yung putik sa mukha ng ibang tao, pero yung, putik, yung dumi sa mukha mo hindi mo nakikita, 'di ba? So, we must, be, impartial and fair in all of our dealings. And kailangan kayo mismo sa personal na pamumuhay ninyo gano'n din. Yung mga family ninyo, if ever makapasok kayo sa service 'no, bibilin ninyo din sila na hindi dapat ganito na, hindi porke pulis na may pulis kayong anak, may pulis kayong kamag-anak, ganito na, 'di ba? Itaguyod niyo as the, future generations ng ating government 'no, itaguyod ninyo yung maayos na public service 'no, regardless if kamag-anak niyo siya. Kung kamag-anak niyo at gusto niyong bigyan ng serbisyo, walang problema kasi part pa rin sila ng community, kliyente pa rin natin sila. So, the point here is regardless kung kamag-anak mo siya or hindi, we must provide immediate, okay, immediate and proper services to everyone, without any discrimination. Sabi ko nga, without reservations. Kailangan we have to be, fair. Always and this is stated under the chapter 4 of our Code of Ethical Standards, Code of Ethical Conduct, no? Under chapter 4, duties to the client, section 1, demeanor towards clients. So, sabi diyan na criminologists shall display respect at all times and refrain from abusive, insulting, and offensive language to anyone. Okay? And sabi ko nga kahit sa personal dealings ninyo so sa mga kliyente hindi po puwede na, "Ay dun na lang po kayo sa ibang police station humingi ng tulong kasi inaantok pa po ako, eh. Napagod kasi ako mag-scatter." O dun ka na lang sa kabila, masisipag yung mga pulis dun. O kaya naman yung eto very common dilemma, yung pinapabalik-balik yung mga tao. Balik na lang po kayo sa susunod kasi wala po si ganito. O anong sabi natin under RA 6713, they must provide prompt, kailangan mabilisan, prompt and courteous, 'di ba? Public service, 'di ba? Although we are not targeting naman our law enforcement. Pero yun kasi yung nasa batas natin, eh, kailangan natin siya and we cannot blame those people na nagde-demand for accountability, nagde-demand sila for proper public service because it is stated in our laws. Nasa batas yun na kapag part ka ng government kailangan maayos yung public service. Kailangan maayos yung serbisyo sa mga tao. After all, 'di ba, they must, bear in their minds na yung mga taong pinagsisilbihan nila 'di ba, we are all taxpayers. Tayo yung, nagbabayad sa government. So, kaya merong lifeline yung government natin because of our taxes. So, we really have the right to demand, respect, demand accountability, 'di ba? Even if kahit sa mga taong hindi nagbabayad ng tax, yung mga pulube, o 'di ba? So, mamimili ka ba, "Ay yung mga taxpayer lang yung irerespeto ko." Hindi puwede, eh. Kasi dun palang makikita na yung character mo as a person. Yung character mo, bilang isang professional, bilang isang law enforcement officer. That is very important, 'di ba? Kaya nga 'pag nag-a-apply ka sa law enforcement ang dami mong pagdadaanan, eh, 'di ba? Una mong pagdadaanan yung backer mo,
Hindi backer, kayo naman baka backer na naman yung "Ay para pala mapasok ako kailangan ko ng backer, backer na lang iniisip." Hindi backer, o anong kailangan niyo, o marami kayong pagdadaanan na test, hindi lang yan yung sa agility ha. Baka sa law enforcement jogging ka ng jogging, hindi mo naman ni-ready yung, mental state mo, yung preparedness mo. So magsasagot ka ng, mga questions, i-interviewhin ka dun, titignan nila yung personality mo. 'Di ba? Kasi aside doon sa knowledge, yung sa physical strength, kailangan din yung mabuting character, 'no? So, kasi marami na tayong pulis na mga, scalawag, eh, 'no? So, yung kahit alam na nilang mali, ginagawa pa rin nila, 'no? Kaya kung kayo, 'wag na kayong dumagdag. That is why very strict yung kanilang, application process para naman yung mapapasok talaga sa law enforcement, yung mga maayos talaga. And next question, which document proves a criminologist is a bona fide member of the AIPO? So what is the answer for this one? Member of the AIPO ha. Ayan. Take note of the term AIPO. No, pag sinabi nating AIPO, yan yung organization na assigned doon sa isang particular na profession. So, hindi niya naman sinabi na a bona fide member of the PRC or a bona fide member of the criminology profession. Ang tinatanong niya dyan, AIPO. Ano daw yung magpo-prove na member ka ng AIPO? So, of course, ang sasagot mo dapat, yung document na nanggagaling sa AIPO mismo. Tama ba? O ano ba yung document na ni-release ni AIPO? That is Charlie, COGS. Baka nakalimutan na natin, ano, ayan, lahat yan meron. So we have COR, PIC, COGS, and temporary permit. Yung temporary permit, natapos na natin kanina, no, para sa mga foreign professionals. Yung COR and yung PIC, yan yung document which allows a person to practice criminology profession which will be issued by the PRC. Okay, parehas yan, yung COR and PIC. Yung AIPO na tinatawag, that is the organization, sabi ko nga na nakafocus doon sa profession natin, nasa baba sila ng PRC mismo. Kaya ang pwede lang nilang i-release is COGS. Now ma'am, what is COGS? Is COGS different from COR and PIC? Yung COR kasi, yan yung parang diploma. Ang Tagalog niyan sa amin, ang tawag namin diyan lupon. Nakalagay diyan para siyang diploma na nagpapatunay na isa ka talagang registered criminologist. That is COR. No, kaya nga parehas yan eh. Parehas yan, yung COR saka PIC, kailangan mo yan pareho para ma-allow ka na mag-practice ng criminology profession. Hindi pwedeng COR lang. Tapos wala kang PIC, hindi po pwede yun. Kailangan parehas kang meron, PIC and also your COR. Okay? Again, yung COR and PIC na yan, ini-issue yan ng PRC. Whereas yung COGS or Certificate of Good Standing, it is being issued by the AIPO. Ma'am, ano naman yung COGS? So, from the word good standing, para siyang good moral sa school. It proves that you are a member of the AIPO with good character. Kaya sinasabi niya doon na halimbawa si Juan de la Cruz is a bona fide member of the AIPO with good standing. Ibig sabihin wala kang pending na kaso. Wala kang na-commit na violation sa Code of Ethics. That is COGS. 'Di ba? So kung ikukumpara natin sa school, yung COR, yan yung diploma mo. Okay?
yan yung nagpapatunay na graduate ka talaga. O in this scenario, yung COR, yan yung nagpapatunay na registered criminologist ka talaga. Nandun yung pangalan mo, nandun yung profession mo, nandun yung average mo, that is COR. Yung PIC naman, para siyang ID. O, di ba? Ay, literal na ID siya. Pero sa school, para din natin siyang ID. Di ba, nandun yung identity mo, yung personal information mo for an easier identification. Kasi hindi naman all the time dala-dala mo yung COR mo, "Oh, registered criminologist ako." Eh, puwede bang gano'n? Hindi naman, eh, 'di ba ang valid ID natin yung professional identification card. Sabi ko nga nandiyan yung license mo, yung pangalan mo for easier identification. Pero yung dalawa na yan, COR and PIC, both are needed for you to practice criminology profession. Eh, ma'am, saan ginagamit yung COGS, yung parang good moral? Ginagamit yan for the renewal. Okay. So, kailangan mo ng COGS from the AIPO para makapag-renew. So, in our case, sa criminology profession, ang AIPO natin is the PCAP, the Professional Criminologists Association of the Philippines. Si PRC ang nag-i-issue ng COR mo, saka ng PIC. O yan, yung dalawa na yan, PRC yan. Ito naman, yung COGS mo, since gagamitin mo siya for renewal, ang nagre-release niyan is PCAP. Okay? So, kapag magre-renew ka na, ang kailangan mo na doon, COGS. And also, nung nag-renew ko, another na kailangan, yung PIC. No, kasi hahanapin nila sa'yo yung luma. Oh, but basically, ang purpose ng PRC is for you to be allowed to practice criminology profession, both the COR and PIC. Yung COGS, ginagamit po siya for renewal. Okay, so ini-issue siya ng AIPO. Okay, so are we clear? Heart react, kung clear na tayo, kailangan pang ulitin. Clear na. Basta tatandaan nyo lang again, ito PRC yan. Yung COR na yan. Pag nakapasa ka ng board, ayan, yan yung makikita mo, yan yung kukuhanin mo. Yan yung ima-my day mo, 'di ba? Pag mayabang ka na naman next year. O kasi registered criminologist ka na, o ipipicturean mo yung PIC mo, 'di ba? O dalawa kayo, yung PIC ng jowa mo, 'di ba? Tas may caption kayo napakahaba na para bang hindi kayo nag-aaway. O 'di ba? Tas yung mina-my day nyo, that is your PIC. Yung COR, binabalikan yan eh. Sometimes hindi siya agad-agad available. Okay, pero kinukuha din siya sa PRC. Yan, both yung COR, yung COGS sa PCAP siya kukunin. Yung PCAP naman kasi sa Pampanga sila naka-base for Region 3, kaya ang ginagawa nila para i-issue yung COGS online. Online request naman siya. Pero itong dalawa, kailangan mo talaga silang puntahan doon sa PRC branch, no, para ma-claim mo yung ID mo and yung COR mo. Okay, so next question. Ayan, document. Ayan, no, nakalagay doon sa definition nung code of conduct natin. It refers to a document attesting that the criminologist is a bona fide member of the AIPO, which is required for the, again, renewal of the PIC or for other legal purposes. Okay, next question. A professor criminologist gives higher grades to favorite students. This violates which concept discussed under our code of ethical standards. So again, yes, correct. This is alpha, the fairness and impartiality. So na-mention na natin kanina, regardless kung nasa ang field ka man, kung nasa academe ka, nasa law enforcement ka, you have to deal with your clients with fairness and impartiality. No, kasi yung meron tayong tinatawag kasi sa ethics natin na clients eh. Pag sinabing clients, depende yan doon sa profession. So, or depende doon sa trabaho. No, halimbawa, kami mga teacher. No, kami yung practitioner, kami yung professional, yung students, yun ang client namin. Kapag naman nasa law enforcement ka, ang client mo doon yung community.
Okay, kapag naman nasa security field ka, no, sa head ka ng security, ganyan, ang client mo doon yung mga establishments. Okay, kapag naman nasa jail ka, ang client mo doon yung mga prisoner. O ganun siya, so nag-iiba-iba. Pero sabi ko nga, regardless of the profession, we have to deal with our clients with fairness and impartiality. So, pati sa mga students, no, this is very unfair, no, na magbibigay ng higher grades dahil lang mas close niya or mas favorite niya. So, that is a violation of our code of ethical standards, no? Kasi specified to. This is under section 1 pa rin, demeanor towards the clients. 1.2, lagay dyan ng criminologist, who is in the academe shall recognize the interest and welfare of both students and the institution and shall deal with them professionally and impartially. So of course, wala tayo dapat kinikilingan, no? Walang binibigyan ng mas mataas na grades in consideration of their closeness, in consideration of their relationship, in consideration kung gaano ba kabait, 'di ba? So wala pong ganun sa atin. We are always objective, no? So kung ano yung lalo na sa atin, no, sa AU, kung ano talaga yung nakuha ni student, kailangan yun talaga yung i-encode. Although tinutulungan din namin kayo ano, kung kaya pa namang hatakin, o sige magpa-remedial tayo kasi 'di naman 'yun pinagbabawal sa batas, 'di ba? Kasi sabi diyan, you must recognize the interest and of course welfare. So kung paano matutulungan yung mga clients, yung mga students, 'yun dapat yung gagawin. Pero hindi natin sila tutulungan para lang, kailangan daw tulungan so ipagpapasa ko na nga 'to o lahat uno, palaspas, lahat sila 100. Unang hula na lang ng grades nilagay na lang basta doon. That is a violation of our code of ethics, no? Tapos yung nagbabago ng grades in consideration of something. May kapalit, 'di ba? O parang inoferan mo siya ng panload ganyan. Grabe na may panload, parang baba naman ng standards. Binigyan mo siyang panload, pang merienda, ayun gano'n. So lahat 'yun violation po ng code of ethics natin 'yun. And next question, a criminologist notices outdated forensic methods are still being used. So what should they do? So outdated na yung mga ginagamit. Actually sa forensic kasi ang bilis mag-update nito Kasi ang bilis magkaroon ng changes, yung ganyan, ng mga improvements, 'di ba? Sa fingerprint examination, meron agad yan mga changes, no? Kasi lalo na kapag ka-science ang concerned. So, what's the correct answer for this one? Charlie ba? So, the correct answer is bravo. Yan. So, you have to promote continuing professional development. This is the reason kung bakit required tayo mag-take ng CPD units. Kasi lahat yan may updates Merong mga tinuturo sa amin before na ngayon, obsolete na siya. Hindi na siya applicable. Diba, ang turo pa nga sa amin dati si Cesar Beccaria daw ang father of criminology, pero 'di ba ang tinuturo na ngayon that is already Cesar Lombroso, 'di ba? So kaya kailangan natin continuously na mag-training, mag-involve sa mga seminar, no, para ma-improve din, hindi nagiging stagnant yung knowledge natin. Kasi may mga maybe may mga naituro sa inyo ngayon na in about 5 to 10 years hindi na siya gano'n ka-applicable, hindi na siya tatanggapin. So that is the rationale behind kung bakit tayo merong lifelong commitment to learning. Okay? This is under Chapter 2, the duties to the criminology profession, under Section 3.1. So, ang sabi niya dyan, a criminologist shall keep abreast with current trends and development in the profession through continuing professional development. Okay, next question. Which best describes the COR? Ayan, sige, sagutin nyo nga. Na-discuss na natin yan kanina. Kakasabi ko lang. Okay. So, I'm seeing party poppers majority. No, so the correct answer for this one is yes, Charlie. Certification allowing legal practice.
Okay, so ID for renewal, hindi po natin kailangan ng, ID ng another ID for renewal. Ang hahanapin lang sa'yo 'pag magre-renew ka is yung old na PIC ID mo, ano. And, hindi mo rin kailangan ng temporary work, ang kailangan mo lang naman 'pag magre-renew ka is yung previous ID mo and also the, COGS, yun lang naman and yung CPD units. So, COR, it certifies, okay? It certifies, it gives you the authority to practice the criminology profession. Okay, that is COR. Sabi ko nga maihahambing siya sa diploma eh. No, ayan ang nakalagay. It refers to a document duly issued. Ang diploma naman kasi, it certifies that you are a graduate of BS Criminology. O, dito naman, yung COR, it certifies that you are a registered criminologist. No, na nakapasa ka, nag-take ka ng CLE, and then eventually you pass and ginagrant nila dyan lahat ng privileges mo. All the rights and privileges of a registered criminologist. So ano yung mga rights and privileges na yon? It includes the practice of criminology profession. So, allowed ka magturo, allowed kang pumasok kung saang agency mo gustuhin gamit yung title mo as registered criminologist. Okay? Next question. A criminologist posts confidential case details online. Which ethical principle is violated? Talagang ito yung chismoso. Chismoso ano na criminologist. May mai-share, may mai-post. Ayan. So that is yes, correct. That is bravo. No? So the principle of confidentiality. So hindi lang siya dahil bawal ang chismoso, kundi dahil nasa batas siya. No, at the same time, you are showing the whole entire social media na yan yung character mo. Ganun eh, kapag ma-post ka. Well, actually, madami ako na-observe na ganyan. Students, yung fellow colleagues, no, yung mga kasama natin sa profession, kapag may mga bagong issues, abot ang post nila, abot ang pakikisawsaw, no. So, kung ganyan ka na, hindi ka pa registered criminologist, ganyan yung ugali mo, baka soon, 'di ba kapag ka pulis ka na, lahat ng confidential information ma-divulge mo sa ibang tao. No, mai-post mo siya, na si ganito pala, 'di ba, si mayor pala ang nag-utos na patayin si ganito, eh under investigation pa yung kaso, eh yari ka talaga. 'Di ba? Aside, sabi ko nga sa bawal sa batas 'yon, we have to maintain our integrity and the confidentiality, the reliability of our information. Kasi kapag ka dinivulge mo agad yan, hindi pa tapos yung investigation, pwedeng ma-compromise. No, kasi sinabi mo na eh na si mayor ang nagpapatay, o imbes na mahuhuli pa si mayor, hindi na nahuli kasi nga nauna pang nakatakas si mayor dahil sa pinost mo, no, na may mai-post ka lang. Di ko alam kung gusto mo ng clout, 'di ba? Pero may mga ganyan talaga eh, may mai-post lang. So we really have to be very careful. Iwasan na natin yung nakikisawsaw tayo online. Tandaan ninyo ha, sa cyber libel naman or sa mga cybercrime related offenses, hindi lang naman yung nag-post yung pwedeng mahabla, no? Including yung mga naki-comment, yung mga nakisawsaw. 'Di ba kaya nga sabi nila, you have to think before you click. Tignan mo muna, proper ba yung ipo-post mo, proper ba yung iko-comment mo online. Mako-compromise ba niya yung trabaho ko, mako-compromise ba niya yung investigation na ginagawa ko? If yes, then you might want to consider not posting, not commenting on anything. No, kaya napansin ko din yan sa mga friends ko sa Facebook na police. Hindi na sila gaanong immerse sa social media. Though nagpo-post sila ng mga story nila, pero kapagka mga sensitive issues, iniiwasan nila. Hindi naman sila sa takot, no, but they do have the respect for their profession and also their organization. No, kasi sabi nga natin na ikaw yung nagre-represent ng organization mo. So kapag merong isang pulis na nagkakalat ng sensitive information online, syempre ang iisipin ng mga tao, ganun pala yung mga PNP, ganun pala yung mga pulis. So hindi lang maka-compromise yung course ng investigation, possible din ma-compromise yung trust ng mga tao,
yung credibility ng organization and nung investigation na ginagawa natin. Okay, so we must maintain a confidentiality at all times, no, whether personal man yan or online, no, so we must maintain utmost confidentiality of the information of our records, yung mga cases na hinahandle natin, no, sabi nga dyan, regardless of the kind of services rendered, regardless of the stage of the investigation, no, so most especially those sensitive information involving sexually related offenses or yung mga cases wherein involve yung mga minors natin. Okay, so we must not divulge any information to unauthorized persons or unauthorized platforms. Okay, next question. An officer uses unnecessary force on a complaint suspect. So this violates which principle under our code of ethics? So, correct, that is human rights protection. So, sa exam, meron kayong may encounter dyan na parang, iba naman yung word, ganun. Hindi naman kasi in toto yung exam di ba? Alam nyo naman yan, hindi naman siya copy-paste. Pero, meron yung mga principle na nakasunod. Meron siyang, kumbaga parang pinaghuhugutan na section dun sa batas, sa Code of Ethics. Hindi siya basta-basta nilalagay sa exam nang wala naman siyang basis sa mga question natin dito. No, hindi nyo man makita yung word na human rights protection, nandun siya. Merong provisions yan sa Code of Ethics natin. Ayan, no. Under Section 1, Respect for Law. Under Section 1.3, nakalagay, criminology shall respect and protect human rights. Okay, so we must abide by the law and we must protect and respect the rights of the people. Diba? Lalo sa law enforcement, diba? Ang sabi nyo nga, to serve and protect. Hindi pwede na kayo na yung police, kayo pa yung unang nagva-violate, kayo pa yung unang nananakit sa mga tao. No, tapos sasabihin nyo, kami yung mas mataas. Tandaan nyo ha, pag police ka, public servant ka, utusan ka nga utusan ka ng madla o tapos ikaw yung mayabang. Hindi po pwedeng ganun, public servant. Kailangan mong magbigay ng serbisyo publiko. Ngayon, halimbawa, na-try mo nang magtrabaho sa customer service. Di ba? Meron yung mga nakakapagtrabaho na sa atin sa fast food, ganyan. Pag tinanong ka ng customer at napikon ka na agad, gusto mo na siyang sapakin doon sa counter, huwag ka na magpulis. Kasi kung sa customer pa lang, napipikon ka na, paano pa sa ibang tao na nangihingi ng tulong? Diba? So, yan yung madalas nakakalimutan ng mga law enforcers ng iba tao sa profession natin, no? Na porke registered criminologist na sila, nakapasa na, parang hawak na nila lahat ng tao, mas mataas na sila, no? Sa batas, sa buong mundo, sila na yung pinakamataas. So, hindi po dapat ganun yung attitude natin. So, we must at all times, no, respect other people and protect their rights. Kasi meron po yung mga karapatan, no? Sabi ko nga, kahit arrested yan, kahit nasa preso yan, meron yung karapatan, di mo yan pwedeng saktan. Okay? Pero pag walang nakakakita, wag pa rin. Grabe naman kayo, di ba? Pag walang nakakita, pwede mo kasi hindi naman nakikita Basta wala makakita, hindi bawal. Mga ganong, kasi natin yung maliliit na bagay ba? Di ba? Minsan yun yung gina-justify natin. Eventually, parang eventually nakakasanayan mo. Di ba, nung una patapik-tapik ka lang sa ulo nung inaaresto mong ganyan, sasalita ka pa, sasagot ka pa, ganun. Pero eventually, baka hindi mo na mamalayan, nananakit ka na, abuso na pala yun. Di ba? To the point na mapatay mo na yung tao na aresto mo. No? Kaya tandaan natin, lahat ng gagawin nyo pag nasa law enforcement na kayo, kailangan tama. You must always abide by the law. No, para just in case magka-ireklamo kayo, wala silang may babato sa inyo na binugbog mo siya, sinaktan mo siya, inabuso mo siya, walang ganun, 'di ba? So kailangan lagi nating nirerespeto yung mga tao and also yung mga karapatan nila. Okay, next question. A criminologist refuses to attend seminars because old knowledge is enough.
So this neglects what principle under our Code of Ethical Standards. O, 'di ba sabi kasi natin kanina kailangan nating mag-aral ng tuloy-tuloy para mas ma-improve yung ating knowledge, yung expertise natin pagdating sa public service, 'di ba? So para updated tayo palagi sa mga bagong learnings, bagong knowledge. So yes, the correct answer for this one is bravo, 'di ba? So if you remember kanina natakal natin yung commitment to lifelong learning. O, 'di ba? So kailangan kahit registered criminologist ka na, patuloy ka pa ring nag-aaral, patuloy ka pa ring uma-attend ng mga trainings and seminars, hindi lang dahil kailangan sa CPD, pero para na rin mag-update, mag-add ng mga information. Most especially sa academe, importante yan kasi nagtuturo eh. Hindi naman pwedeng ang ituro sa inyo is yung mga luma, tulad nito. Dati hindi naman ganito yung ethics natin eh. Ang focus ng ethics dati sa police lang eh. O ngayon, meron na siya sa HUL kasi meron na tayong bagong batas. Yung code of conduct natin na to, yung bago for registered criminologists, this is just approved or implemented last year, 2025. If I remember correctly, this is March 2025. So very recent lang to. 'Di ba? So bago kayo yung unang batch no na naturuan talaga ng ganito. Kaya kung nagtataka kayo bakit nung third year kayo hindi naman ganito yung tinuturo sa ethics. Oh, kasi nga bago lang 'tong ano na 'to, last year lang siya. Pero sa mga susunod of course i-update din naman 'yun. Pero related din naman 'to, 'di ba, naituro naman sa inyo yung RA 11131. So always remember that the anchor of our Code of Ethical Standards is RA 11131. No? So hindi siya pwedeng nalalayo doon. Kaya nga, if you remember our discussion about RA 11131, 'di ba may nakalagay doon na tawag doon yung limitation of authority, yung mga ganon. Naka-anchor yun. Bawat section ng Code of Ethics natin na to, meron siyang basihan. And that is RA 11131. Okay, kaya naka-align siya doon. Naka-align siya sa RA 11131 natin. Okay, so when we say rule of law kasi, no one is above the law. Okay, we must acknowledge the fact that no one is above the law, even as registered criminologists, even law enforcers, even our public officials, they are not above the law. Okay, so kung ano yung nasa batas, yun yung kailangan nating sundin. That is rule of law. When we say lifelong learning, you commit yourself to lifelong learning. O, 'di ba? Kaya nga yung iba nagma-masteral, nagpi-PhD. Yung iba naman nagta-training, nagse-seminar, 'di ba? Because we have the responsibility to update, to add information na pwede nating i-share sa mga kapwa natin na sa profession and also to our clients. And next question, a criminologist allows an unlicensed assistant to perform restricted professional tasks. So this is a violation of, o parang ganon, this is considered as an act of. So the answer for this one, yes, correct, that is alpha, no illegal practice tolerance. So sabi nga natin kanina kung sino yung may-ari ng PIC and also ng COR na yun, kung sino yung nakapangalan, siya lang yung allowed na mag-practice ng criminology profession. Hindi niya pwedeng ipasa and hindi niya pwedeng i-delegate yung ibang tao na hindi naman registered criminologist. Wala tayong problema kung halimbawa dinelegate kita na turuan yung klase ko. O kapwa naman kita registered criminologist. So ibig sabihin possible ka, allowed ka din mag-practice ng criminology profession. Walang problema pagka ganun. Pero kapag ang dine-delegate mo unlicensed, sabi dyan no, unlicensed. O ibig sabihin pag unlicensed yan, basically hindi siya allowed na mag-practice ng criminology profession.
So it is considered illegal practice tolerance. When we say delegation efficiency, pwede kang mag-delegate ng trabaho mo as long as needed ng organization, needed kasi kulang kayo sa manpower, 'di ba? As long as yung ide-delegate mo ay pasok dun sa profession natin. Hindi pwedeng ide-delegate mo yung iba na wala namang kinalaman. O halimbawa, yung intern. Dinelegate nila kayo na gumawa ng warrant. Gumawa kayo ng warrant, mag-request kayo ng warrant kay judge. Furnish kayo ng copy. That is not allowed because as interns, you are unlicensed pa. 'Di ba? Kaya kayo nandun as interns to observe. 'Di ba? Para soon, pag pumasok kayo sa law enforcement, doon sa organization nila, kahit papaano meron na kayong background, ano yung mga ginagawa. That is the purpose of your internship. Hindi para saluhin ninyo yung trabaho ng mga public officers natin. Okay, so pwede ka mag-delegate as long as may license yan, walang problema. Pero sa mga walang license o kaya naman yung ide-delegate mo registered criminologist na pero paso naman yung lisensya niya, parehas lang din. 'Di ba? Illegal practice pa din 'yon kasi sabi nga natin kanina, if expired, suspended or revoked yung license mo, you are not allowed to practice criminology profession. Okay, next one. A criminologist uses another professional seal for documentation. So, this is, halimbawa, ginamit mo yung title ng ibang tao o kaya ginamit mo yung professional license niya. Ginamit mo yung, anong tawag doon sa ID natin, yung registration number niya. Kasi after nung pangalan mo doon sa PIC, meron kang registration number. O, parang yun yung professional number mo, pang ilan ka doon sa profession na yun. O, yun yun. O, ngayon, pag ginamit mo yung ID ng ibang tao, yung title, yung credentials nila. So, that is considered, yes, correct, credential misuse. Okay, so again, hindi tayo pwedeng magpagamit at hindi rin tayo pwedeng gumamit ng title ng iba. O kaya, yung title na wala naman tayo. Okay, sinasabi mo sa iba na, ay, major ako, general ako, ganyan. Pero hindi naman pala totoo, 'di ba? Aside sa nakakahiya kasi nagki-claim ka ng isang bagay na hindi naman talaga sa'yo, 'di ba? Parang, hindi naman talaga siya proper. Kasi, the more na mas marami kang, title, of course, yung respeto ng tao sa'yo tumataas din. Kasi ine-expect nila yung experience mo and yung knowledge mo of that level na gano'n na siya kataas. Ngayon, paano kung hindi ka naman nag-masteral pero kini-claim mo na nag-masteral ka, nag-PhD ka, 'di ba? Pero wala ka namang units, wala ka namang anything. Paano ngayon 'yun 'pag tinanong ka sa ganitong ginawa mo, experience mo, wala kang mai-share, 'di ba? So, iniiwasan talaga natin yung, credential, yung paggamit, improper use of credential. 'Di ba, kasama din diyan yung micro-credentialing, yung sa mga training, seminars, 'di ba? Kasi ang daling ilagay nung mga trainings and seminars, kasi yung iba hindi naman na naghahanap ng certificate. Kaya yung iba naglalagay na lang, nag-iimbento na lang ng mga trainings and seminars na inattendan nila kahit wala naman talaga. Okay, so yung title, yung level of educational attainment natin, and also yung micro-credentialing natin, kailangan lahat yan proper. Kailangan hindi natin siya hinihiram, hindi natin siya kinukuha sa ibang tao, kaya naman hindi natin siya ipinapagamit. Okay, so that is considered credential misuse under Chapter 4, Section 2.7. Sabi dyan, a criminologist shall not use another registered criminologist seal, badge, title, or PIC. Okay, so yung mga students naman, sabi ko nga kanina na wala pang tawag doon, authority to practice criminology profession, hindi pa tayo pwede maglagay ng RCRIM. No, kasi title yan na pinaghihirapan. No, ilagay mo kapag pasado ka na sa ano. Pero kung sa papel-papel lang para ma-motivate ka sa notebook mo, pwede yun, wala tayong problema. 'Di ba? Pero kung sasabihin mo sa lahat, no, na ay, registered criminologist ako, i-claim mo talaga na RCRIM ka kahit hindi naman. That is not allowed under our laws. Okay, next.
A criminologist respectfully corrects a colleague's procedural mistake in private. So this demonstrates what principle under our Okay, so na-discuss na din natin 'to kanina, correct? No, the answer is delta. So this is professional respect. When we say conflict of interest, yan yung halimbawa sa mga relatives mo, kakilala mo, kaibigan, 'di ba? So that is one rationale kung bakit ipinagbabawal sa public officers yung pagbibigay ng regalo. No, kasi iniiwasan natin yung conflict of interest, no, bawal yung magkakamag-anak sana. 'Di ba, bawal kasi talaga yung magkakamag-anak, eh, sa public service. Kaya lang, di natin mapigilan, 'di ba? O kasi nga mismong mga ano natin, sila'y kumukuha ng mga kamag-anak nila. So, para maiwasan supposedly ang conflict of interest kasi, uunahin mo, ang tendency kasi niyan, uunahin mo yung interest ng mga taong kakilala mo, yung interest ng mga taong kaibigan mo, relatives mo, compared sa interest ng mas nakararami. So, that is a clear manifestation of conflict of interest. That's why ina-avoid yung mga gifts, 'di ba? So, if you remember the case of Escudero, anong pangalan? Cheese Escudero, 'di ba? So that is a clear demonstration of conflict of interest. Although we are not claiming anything, no. Those are all allegations. But upon the news, 'di ba, it is very apparent na isa sa mga involved sa flood control projects ay yung nag-donate ng 30 million pesos during the campaign period of Chis Escudero. So, yun yung napapanood ko sa news, yun yung sinasabi nila. That's why it is a clear manifestation of conflict of interest. Bakit? Kasi dahil nag-donate siya at dahil senador ako, may capability ako na mag-approve, mangialam sa mga budget and all. So, nakapasok ngayon sa bidding yung contractor na nagregalo sa kanya ng 30 million pesos. 'Di ba? So, hindi iniisip yung public interest. So, iniisip yung interest nun kasi nga meron siyang utang na loob. So, that's conflict of interest if ever mas nangingibabaw yung personal interest mo compared sa interest ng mga tao, ng mas nakararami. Kaya nga, sabi ko kanina, pag public service, kailangan bukal sa loob mo na magbigay ng serbisyo publiko in all aspect of your life. No, kailangan hindi ka namimili. O, kung bibigyan mo man ng services yung mga kakilala mo, kaibigan, walang problema kasi part pa rin sila ng clients mo. Pero kung namimili ka na, yun na po yung hindi tama. Okay, so hindi ka dapat mamili, hindi ka dapat magbigay ng pabor. Okay, so abuse of authority, yan, magkakambal yan. Maligning. When we say maligning, yan yung paninira no. So, naninira ka ng reputasyon ng ibang tao. Sinasabi mo na ganito siya. Okay, you are against their actions, their ganito. Although we do have our freedom of speech, but take note that that is not absolute. Okay, hindi porke meron tayong freedom of speech, lahat ng gusto nating sabihin, lahat ng gusto nating gawin ay pwede na siya or allowed na siya ng batas. Hindi po. Okay, so there are certain limitations. No, kaya nga sabi natin, in every right, there is a corresponding duty. And our duty is to acknowledge also the fact that other people have their own rights too. Okay? This is under section 2 of chapter 2. So, nakalagay dyan, respect colleagues by recognizing their expertise and contribution. Okay, next question, why is membership in the AIPO mandatory? Okay, so bakit ba tayo merong AIPO? Of course, the answer is bravo, to integrate all criminologists into one recognized professional body.
So, ganda naman kung merong organization na tayo lang yun nandun. Okay, and nire-recognize lahat ng efforts natin, lahat ng contributions natin. 'Di ba, pagdating sa pag-solve ng krimen, pagtulong sa mga tao. So that's why our membership in our AIPO, that is mandatory. Okay? So hindi po siya optional, no, na ay ayoko magpa-member sa PCAP. Hindi po pwede 'yon. Okay, that is under our law. It is mandatory that you must be member, no? Actually, habang nag-oath taking kayo, nakaabang na yung PCAP. May mga forms yan. And you are all obliged to be a member of our AIPO. Hindi lang dahil gusto ng PCAP, no? Kundi dahil meron tayong batas. So, sila yung recognize ng mga registered criminologists sa buong Pilipinas. No, so yan yung recognized under our laws na organization ng mga registered criminologists sa buong Pilipinas yan. Although meron silang mga chapter, meron silang mga areas, pero sa buong Pilipinas po ang coverage ng PCAP. Okay? Next, a detainee requests medical attention. Ethical practice requires delay mo ba? Approval, kung kailangan niya ng medical attention, approval ba from other detainees, denial, unless naghihingalo ka na, sige dadaling kita ng ospital, ganun ba dapat? So that is correct delta, immediate and humane response, most especially kapag medical problem na yung nag-arise, no? Kasi hindi naman tayo mga criminologists, hindi naman tayo health experts. Although sa kulungan meron silang mga infirmary doon, no? Pero kailangan pa rin natin. May mga cases wherein kailangan natin silang dalhin ng ospital, no? Kapag wala tayo ng facilities, no equipment, or nung manpower na pwedeng gumamot sa kanila, mag-address doon sa medical concerns nila, no? So, kailangan natin mag-provide ng humane response. Sabi nga natin, kahit nakakulong yan, meron pa rin siyang human rights, meron pa rin siyang karapatan. Hindi pwede na, ay, masama ka naman tao, pumatay ka naman, so dapat hindi ka nadalhin sa ospital, hindi ka nagagamutin. Hindi po tayo ganon, no? So, as part of the public service, pati yung mga preso, client po natin yan, no? Lalo na kung balak nyo na pumasok sa jail bilang personnel. Bilang personnel. Pero kung may ibang pamamaraan kayo sa pagpasok sa jail, 'di ba? It's up to you naman. Pero ang tip ko lang sa inyo, kailangan lagi tayong tama. 'Yun lang 'yon. Titingnan niyo yung batas natin, tama pa ba 'to? Ganun ha. O bilang BJMP personnel or corrections administrator, ganyan, no? So we have to provide humane response to our inmates or our detainees. So, enough ng parusa sa kanila, yung nirestrict natin yung kanilang liberty. Hindi kasama sa parusa nila yung ide-deprive natin sila sa pagkain, ide-deprive natin sila sa mga medical services. Okay? Next question, a criminologist earns a specialized cybercrime certification. Nasagot na natin to pala kanina. So this is an example of, na-mention natin na yung mga seminars, yung mga trainings, ano ba siya, ano bang tawag sa kanya under our code of ethics, specialization ba, conflict of interest. Okay, so correct, that is micro-credentialing. Okay, this is under yung section 3.3, the commitment pa rin to lifelong learning, no, acknowledging the value of micro-credentialing and specialized certification. So I would encourage everyone na kapag nakapasa na kayo ng board exam, diba, try nyo kumuha kayo ng mga trainings and seminars related to our profession. Next, a criminologist exaggerates experience to win clients. So this is an example of, kasi parang sinasabi nga na general siya kahit di naman. Sinasabi nga na PhD graduate siya kahit di naman. O doktor ang itawag niya sa akin kahit di naman siya nag-PhD. Professional competitiveness ba? Kapag
nag-e-exaggerate. When we say exaggerate, parang wala naman ako nung bagay na yon pero kini-claim ko na meron, yun kasi yun. So the answer for this one is bravo. Misrepresentation ni ano, misrepresented na yung sarili ko, 'di ba? Kasi R-cream ako, pero kini-claim ko na meron akong PhD, meron akong, masteral pero wala naman talaga. That is an example of misrepresentation. Kaya hindi mo sinasabi kung ano talaga yung totoong credentials mo. Although, marketing 'yun, kasi part ng marketing 'yun kung paano mo i-market yung sarili mo. Pero 'pag nagma-market ka ng sarili mo sa industry, kailangan kung ano lang talaga yung meron ka, kung ano lang yung natapos mo, kung ano lang yung trainings na na-attendan mo, yun lang dapat. Hindi po tayo dapat nag-claim or nag-iimbento ng mga bagay or titles na hindi naman talaga sa atin. Okay, so that is the end of our typing session. So maigsi lang siya kasi meron pa kayong susunod na session. But kahit maigsi man yung naging session natin, na-cover natin yung lahat, no, bawat chapter ng ating subject, professional conduct and ethical standards. So I do hope marami tayong natutunan, no? And I do hope sa exam ninyo ma-apply nyo yon. Basta tatandaan nyo lang naman, balikan lang natin yung basic para hindi po tayo maligaw, basahin yung question, intindihin bago po tayo sumagot.